Sa Laguna kung saan tila bangka na ang pangunahing transportasyon ngayon sa Biñan. Yan ang agenda report ni Joash Malimban live mula sa Biñan. Joash, mataas pa rin ba ang baha at malakas pa rin ba ang ulan dyan? Oo, Willard, tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan dito sa may Biñan City, Laguna. Kung makikita nyo dito sa aking likuran, bangka na yung ginagamit ng mga residente para makatawid doon sa mga lugar na mas mababaw yung level ng tubig. Kaya yung mga residente dito sa Biñan, Laguna, marami sa kanila ay nagtutungo na doon sa mga evacuation center dahil sa banta ng pagtaas muli ng level ng tubig baha. Lubog pa rin sa baha ngayong araw ang ilang lugar sa probinsya ng Laguna matapos sundan ng habagat ang hagupit ni Bagyong Krising. Isa sa mga pinaka-naapektuhan ay ang lungsod ng Biñan. Pinuntahan ng Billionaire News Channel ang Barangay de la Paz, isa sa mga barangay sa lungsod na taon-taon tinatamaan ng matinding pagbaha tuwing panahon ng bagyo. Ang isang kalye rito, malayo-layo pa sa lawa ng Laguna pero nagmistulang daungan ng mga bangka. Dahil sa taas ng level ng tubig sa ilang parte ng barangay, hindi na muna tricycle ang mode of transportation. Dito sa may Barangay de la Paz sa may Biñan, Laguna, gumagamit na ng bangka yung ilang mga residente para makatawid doon sa mga flooded portions ng barangay na ito. Ayon sa mga residente, 20 pesos per person yung singil ng mga bangkero para maitawid sila at mailabas sila doon sa mga talagang pinapasok na ng tubig baha ng mga bahay. Dinadala sila dito kung saan mas mababaw na yung level ng tubig at mas malapit na doon sa evacuation center. Nasaksihan din namin ng isang residente na bigla na lamang isinugod sa barangay hall matapos makaapak ng pako sa gitna ng baha. Utos ng lokal na gobyerno sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng barangay, forced evacuation lalo na sa mga residenteng nasa low-lying areas. Ang problema, marami pa rin daw residente na ayaw iwan ng kanilang mga tahanan. Medyo mahirap po gawa ng malalim. Lalo't yung mga po natin, yung mga may edad, yung matatanda po, yung mga senior citizen natin na hindi na makalakad, binubuhat po ng tropa eh. Yung iba ayaw iwanan dahil ang sabi nga nila, ang sabi ng iba, yung pinuntahan namin, hindi kami alis kasi pag umalis kami, wala na kaming babalik ang gamit. Pero ang ilang mga residente tulad ni Mary Joy de la Cruz, naabutan naming bit-bit ang isa sa kanyang mga anak matapos bumaba sa isang makeshift na balsang gawa sa styro. Kwento niya, siya na raw mismo ang nagpasya na iwanan na muna ang kanilang bahay dahil sa banta ng pagtaas pa ng tubig baha. Kapag ka po talaga tag-ulan, malimit po talagang bahain. Punta po kami ng school eh. Kasi po baka mas tumaas pa. So mag-evacuate po kayo? Wala po kang dalang gamit? Meron po kinukuha po ng asawa ko. Kami po muna inuna. Kasi po maliit lang yung balsa namin. Si Mayor Jel Alonte, 3 araw na raw halos hindi natutulog para patuloy na mag-monitor ng sitwasyon sa Biñan. Aniya, matagal ng problema ng mga residente sa De La Paz ang matinding pagbaha oras na bumuhos ang matinding pag-ulan. Ang pag-umulan po from Cavite, kasi nga po kami po yung catch basin nila, pag umulan po, yun lang nakakalungkot. Pag umulan, bumabalik po ako. Yung na-dredge po sa atin, pagbalik po, isang malakas na flash flood, balik po yung mga na-dredge po, parang sayang yung na-dredge sa atin. Paliwanag ni Mayor Alonte, hindi kaya ng local flood control projects ang mababang lugar tulad ng De La Paz. Base raw kasi sa kanilang assessment, at least 4 na pumping station ang kinakailangan sa barangay para maging epektibo ang flood mitigation. Isang proyekto na nagkakahalaga umano ng daan-daang milyong piso, kaya panawagan niya sa national government. Naniniwala po ako isang solusyon po dito ay talagang magkaroon tayo ng isang mga pumping stations po para at least magkaroon ng parang reservoir para habang puno, pag pwede nating i-transfer po sa lawa. Yun po ang isang kailangan, although medyo malaking budget po ang halaga ang kailangan, kaya kikiusap po kami sa ating mga boss, kay Presidente, kung kaya po matulungan po ang mga tagalungsod ng Biñan. Bukod sa nagiging bagsakan ng tubig mula sa matataas na lugar ang barangay, isang sanhi rin daw ng matinding pagbaha ang accumulation ng basura at mga water lily na humaharang sa natural flow ng ilog patungong Laguna Lake. Samantala, sinabi naman ni Governor Sol Aragones na patuloy pa rin ang pagbabantay sa ilang mga bayang malapit sa lawa ng Laguna, lalo na't ito ang pinaka-naaapektuhan sa tuwing may pagbaha. Tiniyak din ng gobernadora na hindi tataas ang presyo ng mga bilihin at gamot ngayong panahon ng sakuna at nakahanda umano ang lokal na pamahalaan sa anumang uri ng emergency.
Alam mo, Willard, kung makikita mo dito sa aking kinatatayuan, mababaw pa yung level ng tubig. Kasi ito yung pinaka, kumbaga, bukana nung kalsada na ito, yung kalye na ito, kung saan malapit na doon sa evacuation center. Pero ito, kung makikita dito sa aking likuran, mga nakabangka, tila mga nakapark na mga bangka ay nandito dahil sila yung sumusuong doon sa deeper parts ng mga kalye na ito na may mas matataas na level ng tubig. Sabi ng mga residente, yung ibang mga level ng tubig doon sa ibang portions umaabot na ng chest deep. Samantalang doon daw sa may bandang pulo, yung tinatawag nila, meron bang umaabot daw ng lagpas pa ng tao. Depende daw kung gaano kalakas yung ulan at kadami or katindi yung pagbuhos ng ulan at yung rainfall. Sa pinakahuling tala ng local government, Willard, nasa 121 families at almost 500 individuals na yung nasa iba't ibang evacuation center ng Binyan City. Binubuo yan ng mga residente mula sa Barangay de la Paz, sa may Barangay San Jose, Barangay Santo Domingo, Barangay Casile, Barangay Malaban at Barangay Platero. Wala pang exact estimate, Willard, sa kasalukuyan yung Binyan LGU kung magkano yung total damages na kumbaga nadulot nitong habagat pati nung nakaraang na si Bagyong Krising. Pero according sa kanila, nasa at least 15,000 na mga residente daw yung malubhang na apektuhan ng matinding sama ng panahon. Samantala, sa 5 p.m. ngayong araw, nakapagtala na rin ng 9.6 million pesos na damage sa agriculture yung sa buong Laguna. Ayon yan sa Provincial Government of Laguna kaninang hapon. Paalala rin ng local na pamahalaan dito sa Laguna, wala na pong pasok sa pribado at mga pampublikong paaralan sa lahat ng antas, pati na rin sa mga local government offices. At maliban na lang doon sa mga health, preparedness saka disaster-related agencies. Willard. Joash, sa gitna niyan, may nabalitaan ka bang nangailangan ng rescue? Lalo na nung kasagsagan ng pag-ulan dyan, lalo na sa Binyan. Oo, Willard, sabi nga nung mga sabi nung hepe kanina dito ng Disaster Risk Reduction Management, meron silang mga kinailangang i-rescue na mga matatanda, mga bedridden, yun daw binubuhat pa talaga nung mga nagre-rescuer. Meron rin mga nagvo-volunteer na mag-rescue kasi nga marami raw yung nasa stuck doon sa may looban at kaya maraming sa mga residente ay nag-evacuate na kasi daw kapag naipit sila doon, posible na hindi sila mabalikan kapag umapaw yung ilog na nandun sa may malapit sa may looban doon. Sa kabila naman yan, sabi naman ni Mayor Jel Alonte kanina ng Binyan City, wala naman silang naitala na casualty so far at maayos naman daw yung nagiging pagresponde dito sa may iba't ibang parte ng Binyan City. Willard. Okay, maraming salamat at ingat din kayo dyan. Joash Malimban, nag-uulat ng live mula sa Binyan, Laguna.